Magandang araw Pilipinas, magandang araw Soc Sergeant, and welcome sa isa na namang edisyon ng ating programang Performing and Informing at PIA 12 Infoline. Ito'y hatid sa inyo ng Philippine Information Agency Region 12 at ng Information Coordinating Network of Soc Sergeant o Icon Socs. Sa ngalan po ng aming Regional Head, Fryan E. Abquilan, at ng aking partner sa technical side na si Oliver Ross Rivera, ako po si Aida de la Cruz Agad at samahan ninyo kaming alamin ang mga latest development programs, mga projects, at mga activities po ng ating pamahalaan na ipinatutupad dito po sa ating rehiyon, ang Socsagen Region. And tayo po ay mapapakinggan sa ating mga partner radio stations at mapapanood sa aming mga Facebook pages, sa YouTube and Spotify. And mapalad po tayo, we have with us today ang Health Education and Promotions Officer po ng Department of Health, Region 12, si Sir Arjan Gangoso. Sir Arjan, bago tayo magtuloy sa ating talakayan, bumati naman po muna kayo sa ating mga listeners and viewers. So, magandang araw po sa ating lahat. Unang-una, nagpapasalamat po talaga ako sa Philippine Information Agency Regional Office 12 para sa opportunity na ito na binigay niyo po sa aming agency sa Department of Health, Center for Health Development, Soc Sergeant Region. So, binabati ko po ang ating mga listeners and viewers. Also, sa Health Promotion Unit na mga staffs po namin. And of course, sa ating mga family members and friends na nanonood din po ngayon. Okay, thank you very much Sir Arjan, and pinaunlakan ninyo ang aming imbitasyon na maging guest dito sa ating programang Performing and Informing at PIA 12 Infoline. Sir Arjan, ngayong buwan ng January, ating ino-observe itong Liver Cancer and Viral Hepatitis Awareness and Prevention Month. Pwede nyo bang parating sa ating mga listeners and viewers, kung anong ginagawa ng ating tanggapan, ang DOH, sa pag-observe natin itong mga Liver Cancer and Viral Hepatitis Awareness Month. Sa ating mga listeners and viewers, tama nga po, no? Ngayong January, sineselebrate po natin ang ating Liver Cancer and Viral Hepatitis Awareness Month and Prevention. Okay. Base po ito sa Republic Act 10526. So, kung saan every January, kada taon, sineselebrate po talaga natin ito. Okay? So, with regards to bakit nga ba? Sa karami-raming sakit. Yes. Bakit kaya na yan yung ating sineselebrate ngayong taon ng January? So para po sa kaalaman ng ating mga listeners and viewers, base po kasi sa ating data, no? Globally, based on the reports ng ating World Health Organization, noong 2020, ang most common cancer na nabilong sa most common cancer, ang liver cancer. No? So, buong mundo globally, si liver cancer na belong siya sa most common. Na kung saan, meron pong reported 830,000 deaths globally noong 2020. So, kung tingnan po natin, ganon kadami yung mga namamatay sa sakit na liver cancer. Kung if we look naman into local perspective or dito sa Pilipinas, kumbaga. So, base po sa report ng World Health Organization, dito po sa Pilipinas, ang liver cancer naman ay rank 4. No, nung 2020 natin na data. So, rank 4 siya sa iba't ibang uri ng mga cancer. And also, based on the reports, new cases o yung mga newly diagnosed natin ay nung panahon na yon nung 2020, meron po tayong 10,594. So kung titingnan po natin sa buong Pilipinas, 10,594 yung mga newly diagnosed cases.
threat siya, Sir Arjan, ano, sa ating mga kababayan. Yes, no? Mahirap kung late natin na-detect ang Okay. sakit na ito. Mm. Bakit? Kasi nga po, no, ang death, kung usapin na naman natin, it's death dahil sa sakit ng liver cancer. Okay. Alam niyo po ba na nung 2020 na data, liver cancer death is rank 2 Mm. sa iba't ibang uri ng cancer. Mm. Rank 2 po si liver cancer dito sa Pilipinas. At kung saan ang mga namatay sa liver cancer noong 2020 ay meron po tayong reported case of 9,953. Okay. So kung titingnan po natin, alam naman ng mga viewers natin, may iba't ibang uri ng cancer. Merong breast cancer, may bone cancer. Pero itong liver cancer, ma'am, rank 2, no, when it comes to death ng iba't ibang types ng cancer natin. Sir Arjan, ano itong liver cancer at saka anong cause nito? Ano kayong cause nito? So katulad din po ng mga cancers po natin, no, there is an abnormal growth of cells reproduction natin, no? So kung makita po kasi natin, no, ang normal growth dapat natin ay dapat yung normal multiplication ng ating mga cells. But when it comes to cancer, there is an abnormal growth of cells natin, harmful growth of cells natin, na kung saan kumakalat din po ito sa iba't ibang parte ng ating katawan. So yun na yung sinasabi natin na metastatic or nagmetastasize na kumbaga. So when it comes naman po sa liver cancer natin, so from the word itself, liver. So ang natamaan ng cancer ay ang liver natin. Okay. So, dun sa parte ng liver natin. So, saan makita ang liver natin? Nasa right side po. Dito po yan siya na makita ang ating liver. So, yun po yung tinatamaan. Bakit? Yung cause? Yes. Cause? Yes, si ma'am, no, yung cause. Ano kayang mga kadahilanan? So, usually po kasi, isa sa mga common cause, kung hindi naman po hereditary or family, nakita naman po natin, just like any other forms of cancer po natin, isang factor po talaga, it's yung kung may lahi tayo ng cancer. Sa genes. Yes, no? So, besides po sa may lahi ng iba't ibang klase ng cancer, pwede naman po ang na maka-trigger or factor na pwedeng magkaroon ka ng liver cancer ay yung ating lifestyle. Yes. No? Lifestyle natin, it could be excessive drinking of alcohol. Okay. No? Lalong-lalo na. Kaya nga, pag umiinom tayo, isa sa mga naaapektuhan po kasi niyan is yung ating atay o yung ating liver natin. So, drinking too much of alcohol is not good for our health because hindi lamang po kidneys ang natatamaan, but even the liver pwedeng matamaan. Other forms naman po na pwede na makakakos po ng liver cancer ay yung ating unhealthy diet. Na kung saan mahilig po tayo magkain ng matataba na mga pagkain. Right. No? So, minsan, dahil sa ating mga kinakain, no, ay nakakadulot din po yan siya or nakaka-trigger, kung baga. Another naman na pwedeng mai-trigger, base po ito sa CDC or Center for Disease Control natin. Sabi dito is yung paninigarilyo. No? Ang paninigarilyo ay pwede maka-trigger na magkaroon ng liver cancer. Papaano kaya? Paninigarilyo, dapat baga lang yung affected. Bakit kaya nakaroon or apektado din ang liver? Dahil nga po, kasi nga, apektado yung oxygen supply natin. Diba? Kapag parati tayong naninigarilyo, ang oxygen supply ng ating katawan ay apektado din. So kapag
onti lang yung umiikot na supply ng oxygen sa katawan na de-deprive ng oxygen yung ibang mga cells natin. Kaya pwede yun siya, isa sa mga causative factor or triggering factor na magkaroon ng liver cancer. Other or common na mga kadahilanan bakit or paano nagkakaroon ng liver cancer is dahil sa sakit na hepatitis B natin. No? So, Hepa B na sakit, isa din po yan siya na pwedeng makakakos ng liver cancer natin. So, Hepa B, ang transmission nito ng Hepa B, it could be through contact of contaminated blood products natin. No? So, yung pag-share ng mga gamit, pwede rin ba siya maging carrier ng ng Hepa B? Yes po. So sa Hepa B po natin, no, contaminated blood products natin. Pwede yung sharing of utensils. Sharing of needles. Okay? Sharing of needles natin pwede. Or yung razor. No? 'Di ba? Sabi nga natin, 'di ba, ang razor it has blade. So dapat personal use mo 'yan. Ikaw lang dapat ang gagamit niyan. Pero kung pinapa-share mo, pwede 'yon na makahawa ng hepatitis B. Others na mga common or yung mga documented cases, bakit sila nagkakaroon ng hepatitis B? It could be due to sharing of yung pangtato. No? Yung pagtato natin. Kasi 'di ba, needle yan na maliit, 'di ba, na inaano talaga sa skin natin. So sometimes kapag hindi po malinis ang pagkagawa or yung tropa-tropa lang or trip-trip lang na patato-tato, no, na hindi nag-o-observe ng cleanliness or yung sterility na tinatawag natin, pwede po yan siya. Kaya nga sa mga listeners and viewers natin, ang isa sa mga cause na liver cancer ay hepatitis B natin. We also have other documented natin, no? It could be ang sakit na diabetes. Ang sakit na diabetes pwede. Bakit? Again, dahil po sa too much sugar or glucose sa ating blood, na de-deprive din ulit ang supply sa iba't ibang parte ng katawan. Alam naman po natin that ang liver sa ating mga estudyante when it comes to nursing students natin or yung mga allied health natin, that the function of the liver, it's filtering, no, ng ating mga bloods natin or even the alcohol natin, no, naga-filter siya doon sa ating liver. Kaya nga pwede yun siya, isa sa mga factors kung baga natin na tinatawag. So, yun po yung mga kadahilanan kung paano or bakit yung iba nagkakaroon ng cancer. Sir Arjan, ano-anong mga risk factors, no, ay of having liver cancer? So, katulad nung nasabi ko nga kanina po, ma'am, no, yun po yung mga risk factor natin para sa mga when it comes to liver cancer po natin. Pero take note din po natin, no, hindi po ito na in a snap of a finger, pagkakinabukasan, cancer na agad yan. Sometimes it takes time to develop for cancer. Katulad nga ng nasabi natin kanina, it's binge drinking or excessive too much drinking, no? Excessive drinking natin. So, nakikita po natin ngayon ng mga kabataan, grabe, uminom. Pero later on, if hindi na po kaya ng ating katawan, unti-unti nasisira yung liver or nagkakaroon ng liver cirrhosis. So once na meron tayong liver cirrhosis, pwede din po ito or sira na po yung ating liver, pwede din po yan siya makakakos ng ating liver cancer natin. No? Kaya again, isa talaga sa pinakamalaking factor, it's pagsira na yung liver. Paano nasisira ang liver natin? Dahil sa
excessive drinking ng alcohol or yung ating unhealthy lifestyle, pagkain ng mga hindi masusustansya Mga or fatty too much foods. fatty foods, and then yung paninigarilyo. Sir Arjan, alin ba ang mas tinatamaan? Mas risky ba itong mga male or ang mga female mga constituents natin sa liver cancer? Okay, magandang katanungan din po yan, ma'am, no? Sino-sino ba talaga yung mga tinatamaan? Babae ba o lalaki? So, para sa ating mga viewers and listeners ngayon, regardless kung babae or lalaki, pwede po tayong matamaan ng liver cancer. Okay. Pero dahil sa practice, no? Like yung drinking and smoking, Mas marami yung mga currently, males. yes po. Currently po, based on our data, Okay. lalaki yung kadalasan na nahahawaan or nagkakaroon ng liver cancer Okay. due to the lifestyle practice. But again, regardless kung babae man yan o lalaki, pwede. Pero kadalasan sa mga lalaki dahil sa lifestyle practice. Based on studies at saka statistics, pare-pareho pa rin yung tinamaan ng liver cancer in terms of sex, male and female. Yes. Both male and female, pwede matamaan po talaga. Kaya nga sa ating mga viewers and listeners ngayon, no, dapat alamin natin ano yung mga nakaka-cause. So Yes. again, inuulit-ulit ko po talaga ang pag-inom ng alcohol at paninigarilyo, isa sa mga pamamaraan paano or bakit nagkakaroon ng sira ang liver natin. Kapag sira ng liver natin, pwede, no, mag-mutate ang mga cells doon na magkaroon ng form of cancer. Sir Arjan, aside from limiting ourselves to drinking alcohol, ano-ano pang mga pwede nating gawin upang ma-prevent itong liver cancer? Unang-una po, no, paano po natin na-prevent ang liver cancer? Unang-una Okay. is that kailangan po talaga natin na mag-physical examination. Okay. No? Physical examination. Paano? Ini-encourage talaga po natin ng lahat na dapat yearly meron tayong physical examination yeah. na ginagawa. Kaya nga din po, no, sa ating mga nagtatrabaho, both private and government, may annual physical examination po tayong ginagawa Okay. para po ma-check hindi lamang po for liver cancer but even other na mga sakit. Okay. Pwede po yan na makita doon. Pangalawa naman po is that we need to overcome our fear. Bakit kailangan natin ma-overcome ang fear or anxiety natin? Alright. Kasi nga po yung as some Filipinos, hindi talaga yan magpapa-check up or hindi yan magpapatingin. Yes, Kasi oo. natatakot, Yeah. no? Takot na baka cancer na nga talaga ito. yes. Baka malala na. Oo. No? Kaya yun po yung isa sa mga kadahilanan bakit hindi po sila nagpapatest. Kaya nga, no, para maiwasan, we need to overcome our fear Yes, and anxiety. Let us face our fear and anxiety para ma-check talaga. At Yes, oo. sabi nga natin, early detection means early response. And then, no, besides naman po sa ganun, once accepted na natin, no, overcome natin ang fear and anxiety natin, kailangan din po talaga natin para maiwasan, ma-prevent natin itong liver cancer, kailangan po talaga natin ng healthy lifestyle Okay, natin. Minsan kasi pag stress tayo, kahit ano na lang kinakain natin, dapat pala bantayan natin ating diet na Sir Arjan, ano? Yes po. So when it comes naman po regarding dyan, no,
isa sa mga health promotion activities natin. Okay. No? Through the health promotion framework strategy ng ating Department of Health. Okay. Isa sa mga mission yan na, ang mission po kasi is to make healthy behaviors the easier choice for everyone, every time, everywhere. Okay. So, through this, we implement different health promotion activities in communities, schools, and even workplaces so that we can choose the correct choice for health, lalong-lalo na sa ating kalusugan. Healthy lifestyle, this is not a punishment. Kasi for others, no, baka yung iba nagsasabi, ay, parang perwisyo or punishment man ito sa akin kasi nga hindi ako makakain ng mga Yung mga masasarap yes, oo, oo. or nililimit. Dati kaya ko ubusin yung isang case. Bakit ililimit sa akin ng isang baso na lang, no? Additional rice. Oo, additional rice. Lalo na ako, mahilig ako sa rice, no? But again, this is not a punishment. Our government, ito, tinutulungan po tayo ng ating gobyerno para makamit ang isang healthy individual, no? So ito yung isa sa mga pamamaraan ng ating gobyerno. Okay. Sir Arjan, may mga, aside from advocacy, may mga activities ba ang DOH? Halimbawa, yung pagturok ng mga vaccines para ma-prevent itong liver cancer? Yes. So, magandang katanungan din po yan, no? Sabi nga po natin kanina, isa sa mga kadahilanan ng liver cancer Yung is ang sakit na hepatitis B Yes, oo. natin. So, for our viewers and listeners po natin, Hepa B can be prevented Okay. no? Through vaccination. Kaya nga po, sa mga newborns natin or yung mga infants or yung mga, newborns natin na pagkabata, binibigyan na sila ng immunization. No? Ng Hepa B. Yes, ng Hepa B natin. Other than newborns, pwede ba siyang i-vaccine, i-administer sa mga ibang edad? Yes po, no? So, besides po sa newborn natin, kasi kailangan nating kompletuhin ang ating mga bakuna po doon, no? Protection na yun nila sa hepatitis B. Okay. But sa katanungan po ni Ma'am, no, pwede ba ibang edad? Yes, actually, pwede po. Kaya nga po yung ating mga estudyante sa mga healthcare, before po sila mag-duty sa respective hospital, ay nagpapabakuna po muna sila ng hepatitis B para for prevention of exposure kung sakali man due to needle pricks natin, no? Yung accidental pricking natin dahil sa pagbigay ng gamot through Yes. intravenous or IV medications natin. So again, yes, pwede po. Ilang dose, Sir Arjan? So, based on the recommended dose natin, may iba't iba po tayong dose niyan, no? First dose, second dose, and then the third dose natin. But when it comes to the interval of doses po natin, magkakaiba din po yung interval. Kaya nga po, no, isa sa mga binibigay po natin na mga information is that as much as possible, kumpletuhin talaga natin ang bakuna natin sa pagkabata pa lang. Okay. Bakit kailangan kumpletuhin? Yes. Bakit hindi na lang, ma'am, na idiretso dose. na lang ako ng first dose, second dose, third dose? Kasi nga po, chine-check din po natin yan yung titer, no? Kasi baka po ang titer ng ating katawan ay mataas pa yung titer, ibig sabihin the levels of the protection ng Hepa B mataas pa, so hindi na natin kailangan pa ng booster, kumbaga. Or kung mababa naman po yung titer natin, pwede natin ng booster dose for it. So, yun po yun, no? Pero, sa mga listeners and viewers natin, kung sakali man na medyo nalilito po sila sa mga with regards to hepatitis B titer, pwede po sila lumapit sa ating mga health center para sa karagdagang impormasyon, para matulungan po sila sa mga agam-agam nila or katanungan with regards to hepatitis B vaccination natin. Itong ating mga senior citizens, pwede ba sila mag-avail nitong Hepa B vaccination?
Actually po, ma'am, no, Or as mentioned ko nga kahit din po hindi kanina, recommended, oo. um, it's not mandatory naman kasi nga Okay. nakukuha naman natin at the age of yung pagkabata pa lang. Mm. Ang reason lang naman po ng some works needs booster Mm. or vaccination of Hep B, it's due to the exposure or the nature of their work natin. So like healthcare workers Mm. natin, kailangan po talaga yan, Mm. no? So nature of work. Pero kung hindi naman po ano yung ating nature of work, then let's just practice preventive measures Mm. kung sakali man. Kasi current vaccines po kasi talaga natin ay para sa mga infants po natin. Sir Arjan, itong mga ah halimbawa infected na sila ng ano, ng Hepa B, ah libre ba itong gamutan or saan ba sila pwedeng maghingi ng tulong? Okay. So, with regards to paano na lang po kung sakali ako ay hepatitis B, no? Mm. Reactive for hepatitis B Okay. natin, no? So, una, hindi na po tayo makaano niya ng bakuna kasi nga infected po tayo, no? It's Okay. virus na, no? Mm. So, importante pumunta, magpa-check up sa ating mga doktor kasi nga some Hepa B ay at first wala po silang mga symptoms. Okay. Nabibigla na lang po sila na bakit Mm. reactive ang kanilang test, Okay. no? Na reactive yung kanilang test. Mm. So, at first, wala po silang mga simptomas. Kaya nga importante na kung sakali man na malaman natin na reactive, magpunta agad tayo sa ating mga healthcare workers or yung mga doktor para makahingi po ng ating mga advice. Again, paano nakukuha si Hepa B? Through contaminated na mga needles Mm. or syringes po natin or even no yung contaminated blood products po natin na touch or nasugatan po tayo at yun po yung dumaplis sa ating sugat, pwede Okay. po yan siya. And sometimes, it could be through our sexual practices. Okay. Too much alcohol din. Ano po, sexual practices po Ay, natin. okay. So, ang alcohol po kasi natin, it's a cause of liver cirrhosis naman po yun. Okay. Um, Sir Arjan, ano-ano naman ang ginagawa ngayon ng DOH para ma-boost natin itong campaign against pagdami ng mga liver cancer cases dito sa ating rehiyon? So, sabi nga natin, no, gusto talaga natin na maging healthy. We do not want na Yes. at the age of 30 or 40, lahat ng napag-ipunan po natin na pera Yes, ay mapupunta masasayang. lamang, yes, sa pagpapacheck up or sa mga maintenance po natin. So, isa po sa mga kampanya ng Department of Health through the partnership of our local government units, it's the implementation of the different health promotion and preventive activities po natin. Through the health promotion framework strategy, we implement the different playbooks, no, from diet and exercise, environmental health, Okay. immunization, substance abuse, no, prevention, and then mental health, adolescent health, and then yung violence and injury prevention through a life stage approach po natin. So, sabi nga naman natin kanina, babae, lalaki, pwede pong mahawaan ng Yes. sakit na liver cancer. But through the implementation or the practice of health promotive activities, simula ng nasa sinapupunan pa hanggang sa pagtanda, napapractice po natin, and through a setting-based approach sa school, sa community, and sa workplace, Yes. makakamit po natin ang isang healthy Healthy. individual. Oo. So, paano po yun siya? Through our advocacies and campaign. So, ang Department of Health po o yung ating mga rural health units, hindi po talaga ito kayang mag-isa. Kaya nga, no, we encourage everyone
to participate the different health promotive activities natin. So kung sa inyong lugar naman po, meron po kayong mga activities katulad ng health lecture or health forums, fun runs natin, or yung mga healthy activities or gardening or backyard gardening po natin, let us support, no? Kasi hindi naman po yan dahil gusto lang natin yan, but each activities na ginagawa po ng ating gobyerno ay para po sa atin yan, no? Na benepisyo as Filipinos. Kaya we do encourage everyone to participate with the different health activities sa inyong lugar. Okay. Sir Arjan, ang sarap pa sana ng usapan natin, but we are nearing, sabi nga nila, oras di peligro. But before we end, baka meron kayong mga announcements na nais iparating sa ating mga listeners and viewers. So again po, no, thank you so much, Philippine Information Agency Regional Office 12, for this opportunity. So for our listeners and viewers, again, this January or every January for the whole month, we are celebrating the Liver Cancer and Viral Hepatitis Awareness and Prevention Month. Wala po itong may pinipili, babae man or lalaki, may posibilidad po na pwede tayong magkaroon ng liver cancer dahil sa ating mga lifestyle practices, or it could be genetic or family. But we can reduce the incidence or reduce the chance of getting liver cancer through practicing a healthy lifestyle. So let us limit our alcohol intake, no? And then kung hindi naman as much as possible, no alcohol intake, no? And then avoid smoking or even vaping, because vaping has nicotine content, so avoid that. Avoid fatty foods po natin. And sabi ko nga kanina, let's also do the annual physical examination. Let us accept and overcome our fears and anxiety, because early detection means early response. Kaya nga po, for everyone, through the partnership through our local government units, let us support the different health campaigns. Okay, again, thank you very much, Sir Arjan. And maraming salamat din sa Department of Health Region 12. Thank you very much, Sir Arjan. Sa ngalan po ng aming Regional Head, Ryan E. Abquilan, at ng aking partner dito sa technical side na si Oliveros Rivera, isa na naman pong edisyon ng aming programang Performing and Informing at PIA12 Infoline ang aming hatid sa inyo ngayong linggo. Marami pong salamat sa inyong pagkikinig hanggang sa susunod na linggo po. Muli po, ako po si Aida de la Cruz Agad. Magandang araw, Soc Sergeant.